umpisahan natin ito mga bossing sa mabigat na agad. Ano? Bigatan na agad natin. O eto, ICC na naman, Mark. Wala tayong magagawa. Ano? Yan ang balita sa araw na ito, February. Pebrero 19, 2025. At ito po yung sinasabi nilang ICC, labas-masok sa Pilipinas, galing po yan sa Office of the Solicitor General, mga kababayan. O yan, di ba? Kaya yung mga nagsasabi ng mga DDS, puro naman kayo ganyan, puro naman ICC, padating na, ICC, padating na. Wait lang kayo. Ayan labas-pasok na din naman. Siguro litong-lito na kayo. Hindi nyo na alam kung ano uunahin nyo. Uunahin ba namin ang impeachment? Uunahin ba namin mga kandidato? Uunahin ba namin yung ICC? Sakit sa ulo niyan. Lahat ang daming problema. ICC, labas-masok sa Pinas. OSG, basahin natin. Malayang nakakapasok, at nakakalabas ng bansa ang mga miyembro ng International Criminal Court, at hindi pinipigilan ng Bureau of Immigration. Siguro iniisip na din po ng Bureau of Immigration marinig yung mga sinabi po, ng Department of Justice na makikipagtulungan sila sa ICC. Siguro iniisip nila, wala nang dapat ihadlang pa dito sa ICC. Total naman, nagsabi na ang Department of Justice na para tuloy-tuloy na makamit yung hustisya ng mga kababayan natin, sila na yung makikipagtulungan. Kasi yun po yung sabi, mga bossing. Di ba? Yun yung sabi. Kesa daw po ang Department of Justice ang gumawa ng kanilang sariling investigasyon na ang mangyayari babalik sa umpisa, mga boss, at hahaba na naman yung panahon ng pag-aantay po ng hustisya nung mga sinasabing biktima ng EJK, sila na daw po ang makikipagtulungan. May nabanggit pa nga, di ba? Ano sabi ni Attorney Cristina Conti? Kung makikipagtulungan na ang DOJ, ibigay na sa amin lahat yung mga dokumento at papeles na kinakailangan namin ng ICC. At mukhang yun ang mangyayari, mga kababayan. Tuloy natin to. Sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara, kahit tinapos na ng Pilipinas ang ugnayan sa ICC, hindi nila ito mapipigilan na mag-imbestiga sa war on drugs ng Duterte administration. Naku, iyakan ang mga didis. Akala ko ba hindi na pwede pumasok yung mga yan? Akala ko ba hindi na pwedeng mag-imbestiga yan dito? Wala nung jurisdiction ang ICC. Department of Justice na nga nagsabi. Sila ang makikipagtulungan sa ICC para po doon sa mga nagrereklamo. Malayang nakakapasok at nakakalabas. Ito na yung binasa ko na to di ba? Dito na tayo sa ilalim. Ayon kay Guevara, narinig nila ang mga ulat na labas-masok na sa Pilipinas ang mga taga-ICC pero hindi naman sila pinigilan ng immigration dahil hindi naman ito ipinagbawal ng gobyerno. Well, we have heard report na in fact ay labas-pasok dito ang mga taga-ICC, Pero wala namang kahit na sino sa kanila ang pinigilan ng immigration dahil hindi naman natin pinagbawalan na kung iyan ay ang mandato ninyo na mag-imbestiga. Mag-imbestiga kayo. Yari na. Ano po? Ano kaya, mga bossing, ano kaya ang iniisip ng isang Bato de la Rosa, mga bossing? Ano po? May iniisip na ICC, may iniisip na impeachment. Syempre mga kababayan, kakampi nila yan, Katsokaran nila yan, ang vice-presidente. Meron pang iniisip na kampanya, tapos sabit pa yung pangangampanya niya. Bakit sabit? Hindi man lang po talaga formal na makakapasok o nando sa loob talaga Di ba? Yung pangalan ni Tobats, nasa Gedli lang po.
ng 12. Kadalasan po, nandoon sa pang-15, mga boss. Oh, di ho ba? Naku ang vice presidente pa kaya, ano kaya ang tumatakbo sa kanyang isipan? Siya meron pang merong impeachment, yung siya mismo yung sa impeachment. Tapos eto, 'di ba parang may sinabi pa dito before na parang nasa pangatlong batch o pangalawang batch ang vice presidente. Unang batch ang dating pangulo, sumunod na batch sila Bato de la Rosa, tapos nabanggit din yung pangalan ng vice presidente na mukhang damay din sa ICC, no? Pero hindi pa 100% na sigurado kung kasama siya doon. Gulo na nila, no? Hmm. Tapos sasabihin nila, pinupolitika lang kami ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pinupolitika, may mga katanungan na ayaw nilang sagutin na iniiwasan nila, no? Na yun din po ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Iwas sila ng iwas. Oh. Iwas po ng iwas. Tapos kapagka ito na, dumating na sa puntong ganito, wala na. Pinupolitika na lang po sila. Sabi ni Chi, One Squad, pangit pa naman magdrama ang kalbo. Sabi ni, meron ako nakita dito na sabi ni Ma'am Delia Rosario, iyak si Bato, kalbo. Hirap ng posisyon nila, no? Ng sitwasyon nila. Alam nyo, kung sinasagot nila yan dati, siguro hindi po aabot ng impeachment. No? Kung humaharap sila, talagang humaharap sila at ipinagtatanggol nila yung kanilang sarili, hindi nila dinadaan sa arte-arte nila noong nandun sila sa Congress, malamang po hindi umabot sa impeachment kung mapapaniwala nila tayo. Kung mapapaniwala nila ang taong bayan na wala silang ginawang karumal-dumal. Karumal-dumal, ano? Kung wala silang ginawang mga paglustay sa pera ng bayan ho, mga kababayan. Ulitin ko ayan, ICC, labas-masok. Kaya malamang po ito makadagdag lalo sa stress ng Vice Presidente, ng dating Pangulo, nila Bato de la Rosa, at lahat po ng sumusuporta sa mga Duterte, mga bossing. Panigurado ho yan. No? Panigurado ho yan. Anyway, pumunta tayo